So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Magkukwentuhan lang tayo about sa mga chismis. So, meron ako nakitang video kay Aaron Clary. Si Aaron Clary, American yun eh. Tapos, meron siyang libro na sinulat about World Without Men. And the Sheconomy. Sheconomy. Ibig sabihin, Um, yung nape-predict niya, tsaka data to ewan ko sa West kasi to eh. Ewan ko kung applicable din siya sa Pilipinas yung economy. Pero mukhang nangyayari na nga rin. Pero matagal pa sa Pilipinas kasi dami rin naman lalaki sa Pilipinas. Hindi kagaya sa Western country na marami rin naman lalaki pero hindi na sila gaanong nakikita sa lipunan. Kasi sa Western country kasi may advantage. Pagka lalaki ka, hindi ka nagtrabaho, may benefit ka na matatanggap. Pero saktong-sakto lang sa pangrenta tsaka pagkain. Walang extra yon. So, kung mabungi ka man, mahal dito dentist eh. Tapos, damit dito, kahit yung local na damit, kasi walang fake sa West eh, lahat original. So, kahit yung mga local na damit, medyo mahal pa rin, nasa $20, mga ganun, 15, tapos sapatos, 30. So, medyo expensive pa rin na. So, kahit na, pang pagkain mo lang talaga, pero makakasurvive ka. Yun lang yung advantage sa West. Paano kung ganito nga mangyayari, di ba? Di ba yung sa last na video ko, 40% lang ng lalaki throughout history yun na nakareproduce kumpara sa 89% na babae. So, yung 89% na babae, biruin mo ang dami nila nakareproduce. So, ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na lahat ng napipili ng babae ay magfo-fall lang sa alpha seed, beta needs, alpha fuck, beta box. Kung nasa relasyon ka ngayon, i-assess mo kung saan side ka. Kung nasa alpha fuck ka ba? Ibig sabihin kung nasa alpha fuck ka is ang mararanasan mo is less effort, less investment. Kasi hindi naman din papayag yung babae na hindi siya lamang. Dahil nga sa Brifold's Law, sila nagdidikta ng kondisyon sa relasyon. Mga babae ang nagdidikta ng kondisyon sa relasyon. So, lagi talaga silang lamang. Tsaka female nature, Mother Earth. It makes sense na parasitical talaga ang nature. Mother Earth. So, nanay yan, no? Nanay daw yung Earth natin. Tapos, female yung nature. Which is totoo naman talaga. Ang nature ay female. So, hindi ka talaga makakalamang sa nature. Kasi nga, parasitical talaga. So, kahit anong bato nyo man dyan, sample, paikot-ikot. Si ganito, ganyan. May exchange ng value yun. Hindi nyo lang nakikita yung exchange ng value. Hindi talaga makakalamang yung lalaki. Laging lamang yung babae. So, yun yung sinasabi ko na she-economy. So, 'di ba 40% lang yung mga naka-reproduce. Baka ngayong generation na to dahil social media age na lang, baka bumaba pa yan, nasa 20 na lang, maha-half pa. So, yung mga tao mawawala ng gana, especially yung mga lalaki. Tapos, ang dami pang surplus na lalaki. So, yun, 'di ba? Social media age, maraming single. Ito rin yung sa history na maraming lalaki na 30 years old virgin pa. Virgin pa sila, 30 years old na. Hindi kagaya ng mga panahon ko na mga lalaki is nade-virginize bago mag-20. Ganun. Ako nga, nalilatan pa ako sa sarili ko eh. 21 ako nun eh. Late na yun sa generation ko. Pero kung ikukumpara ko dito, maswerte na yun. Pero alam ko, 19 pa lang na-virginize na ako. Yung kamit ko nung taga Bulacan. 24 years old yun eh. 19 ako nun. Tapos, feeling ko pinasok niya talaga yun eh.
may penetration kasi naramdaman ko madulas na parang basa. So, alam mo na. So, yun nga yung ano. Pero hindi ko na kinonsider yun. Mas consider ko talaga yun nilabasan ako nung one night stand nung 21 ako. So, yun yung ano. Ganun mangyayari. Maraming lalaki na magtatrabaho na lang for the sake of survival. Basta may pagkain sila pambayad ng renta. Which is, hindi naman din sila mapipili ng karamihan ng babae. Kasi nga, babae rin medyo hirap na rin. Lalo na yung mga single mother. Kaya yung mga nadidepress, kayo, yung mga normie kayo or pangit, huwag kayo ma-depress. Kasi nga, yan lang pinoproblema nyo, yung relasyon. Eh, yung may karelasyon, namumroblema din. Ganun naman yun eh. Yun yung problemahin mo kung ano yung wala ka. Pero, pag meron ka na nun, nandun ka na sa state ng kagaya ng ibang tao na nasa relasyon, lalo na pag may anak, parang gusto mo na maging binata uli. Kaya hindi ako naiinggit nung sa mga may pamilya at anak. Kasi ayoko talaga magkaanak kasi alam ko yung perspective ng naghihirap. Kasi nararanasan ko yan eh, yung kakain ka, survival hanggang mamatay ka. So, ang isa lang garantisado talaga is lahat tayo mamamatay. So, parang para sa akin, sa point of view ko, walang point na mag-anak. Kahit masabi mong genetic line mo yan is hindi siya worth it kasi sayang yung oras, tapos yung pera na pagpo-provide mo, tapos aalis din naman yan pagka matanda na sila, magpapamilya din. So parang walang sense na mag-anak. So yun lang yung sa point of view ko ah. Ewan ko na sa mga ibang lalaki. Pero ako naman kasi kaya ako nakikipagrelasyon is for the sake of companionship lang tsaka sa business na naiisip ko. Kasi nga maamo yung mukha ko eh. Medyo nahihirapan ako makipag-deal sa tao kasi nga, yan, na yung respect. Gaya kanina, meron akong katrabaho, o late ka na naman umuwi. Babae yun eh, may asawa at anak. Sa bagay, wala naman mag-aantay sa'yo sa bahay. Sabi ko ganun. Sa isip-isip ko naman, kaysa naman sa'yo. 5 araw ka nagtatrabaho eh. Ako, 4 lang. Bawal ka pa umabsent kasi makakaltasan ka. Eh ako, pwede ako ma-broke. Pwede pa ako makaltasan kahit ano, kahit umabsent ako kailan ko gusto, pwede. So, yun nga yung mayayari dyan sa economy na yan. Di ba maraming babae na nag-i-stemming kasi independent woman. So, sila na yung parang papalit, magiging masculine. Actually, masculine na talaga sila ngayon. Dami na nga narcissist na babae. Sa mga Gen Z na nakarelasyon ko, sweet sila, mabait. Kaso, may pagkabastos sila, rude. Yung mga Gen Z na nakarelasyon ko, tsaka early millennials. Kasi 28 na siya ngayon eh. Yung isa naman Gen Z, 24, magto-25 na siya, Gen Z pa rin siya. Napansin ko sa kanila, ang rude na nila. Hindi kagaya nung panahon ko, yung mga nakarelasyon ko na ka-age bracket ko. Na ano, mababait yung parang ano ko. Hindi kagaya ng Gen Z, ang rude nila ngayon. Parang, ewan ko, narcissist. Ayun, yun pala yung ano, yung tamang salita, narcissist. Self-absorbed, parang ganun. So, yun. Sila-sila na magtatrabaho. Dito pa nga lang sa hospital. Sa bagay, hindi mo naman may expect yun sa hospital kasi puro babae naman talaga dyan. Tapos yung mga lalaki lang na nandoon sa hospital is mga pamilyado. So, kagaya ko, single na lalaki, onti lang yung mga lalaki nagtatrabaho sa mga job talaga. Yung mga parang opisina, hospital, mga ganyan. Onti lang lalaki. Usually, mga lalaki sa field. Pero itong twist niyan, paano ko yung mga lalaki sa field umalis? Mga planta, factory, tapos yung mga ganun. Yun kasi yung data na pinapakita ni Aaron Clarey, The Rise of the Economy. So marami daw magdodrop na lalaki, which is tingin ko applicable lang siya sa West.
Kasi hindi pwedeng gawin sa Pilipinas yun eh. Dahil pwede siguro kung lahat ng lalaki na single sa Pilipinas, wag na talaga magtrabaho. Tapos magwala, mag-rally, or manggulo, yung manunog ng establishmento, yung mga ganyan. Siguro pwedeng suportahan ng gobyerno kasi mapipilitan sila kasi magkakaroon ng gulo eh. Pero hindi mangyayari sa Pilipinas yun kasi nga sa dami ng tao, populasyon sa Pilipinas. Marami rin naman pulis sa Pilipinas, so parang mahihirapan sa Pilipinas. Siguro ang gagawin na lang ng mga lalaki single sa Pilipinas is survive na lang talaga tapos hindi na sila mag-approach ng mga babae. Which is mangyayari rin kasi nga iisipin mo muna, tangina, mahal-mahal ng bilihin tapos magbababae pa ako. Minimum na nga lang yung kinikita ko. Kaya yun yung pinupoint ko dun sa 299 na sing-sing. Kasi meron yung point of view niya, hirap na hirap daw siya kasi may sinusuportahan siya. So, ang point of view ko na nun, sana nakipaghiwalay na lang din siya kasi nga, hirap na siya sa sarili niya eh. Na ano, kaysa ipilit niya yung magpapakasal siya doon, promise, magiging beta back siya habang buhay, tapos minimum wage. Mahihirapan talaga siya. So, yung mga normie dyan, tsaka below average, huwag kayo ma-depress. Mas mahirap ang buhay ng single mother ngayon na inaanakan. Dahil todo kayod dyan. Doble kayod kaysa yung kinakayod nyo, promise. Yung iba nga nangi-scam na eh. Mga single mother sa online. Makikita mo yan sa Facebook yung mga group. Kuwari naghahanap ng mga lalaki. Tsaka ito challenge ko sa inyo, mag-dating app kayo dyan sa Pilipinas. Yung Facebook dating. Pati yung mga Tinder, ganyan, Bumble. Promise talamak na single mother dyan. Promise, mauumay kayo. Ma- yung swipe left nyo, di ba dati, dahil sa katigangan mo, di ba sim ka. Kuwari ikaw, nanonood ka dito, sim ka. Nanonood ka, nakikinig dito, tapos, di ba, mahilig ka mag-swipe right. Right na lahat. Eh, pag binabasa mo yung profile, puro single mother po siya. Imbis na puro right na yung iso-swipe mo, puro left na eh. Promise, marami. 1 year na to. Dati, yung nag-ano ako ng dating app dyan sa Facebook dating. Ang daming single mother, promise. Ang dami talaga nila. Tapos mga ubis. Tapos mga pangit. Sa bagay, sa mga dating app, ganun yun eh. Yung mga bottom of the barrel, tas matatanda. So, yun lang talaga makukuha mo. Kasi yung mga matitinong tao sa real life yan eh. Yung mga sa online, hindi mo mamimit yan. Bihira lang yan. Yung sa online na real, sa online. Usually sa online is, yan yung mga talagang walang makuha sa totoong buhay. Kaya nag-o-online. Nagbabaka sakali na tsansa. Ito mga makikita mo sa online, matatabang babae, may mga tattoo, pangit, below average, tapos single mother, ang dami. Tapos 30 above, meron pa nga 40, 50. So, rise of economy, ganyan nangyayari. Ini-infiltrate na nga eh. Minsan nga naiinis ako tingnan sa balita yung mga pulis na babae. Sabi ko, bakit nila hinahire itong mga pulis na babae? Hindi naman to sisipa ng pintuan pagka may raid. Hindi naman to itataya yung buhay pagka may barilan talaga. Wala akong narinig na babae na baril, na tamaan ng bala dahil sa pagre-raid. Wala, hindi sila sinasacrifice eh. Dapat ganito gawin ng pulis. Wag sila mag-hire ng babae dahil gastos lang yan eh. Tapos di mo mapapakinabangan. Nandun lang sa opisina yan, tagabantay ng mga nakakantot pa ng mga yan, ng mga preso. Pag pogi yung preso, makakantot lang yan eh. Tingnan mo yung ginawa ni Mark Anthony Fernandez. Di ko alam. Tapos paramedic, babae rin. Ano magagawa nun? Sa bagay, nagji-gym na ngayon yung mga babae, di ba? So, kaya na rin nila bumuhat ng mga tas matatangkad na rin mga babae ngayon. So, masculine na talaga, nagji-gym. Eh, dati bihira ka makakita ng babae nagji-gym. Ngayon, ang dami na nagji-gym, promise. Isa pa pala yan.
Sa gym na rin yung parang ano, ginagawa nilang, yan na yung bagong ano ngayon, ah, bar. 'Di ba marami nagsara na bar dahil sa COVID. Tapos online na rin. Yung mga nagmi-meet na tao sa online na hindi kagaya dati sa mga bar. Yung mga hookup culture sa bar yan eh. Ngayon online na, Instagram na. Tsaka gym. Siyempre, mga magaganda katawan nandoon. So, mag-hit-hit na rin sila doon sa gym. So, yan yung mga nangyayari sa lipunan ko. Observant lang kayo talaga. Tapos mga naha-hire pa, puro babae. Hindi ko lang alam ngayon sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, nung lumalabas ako nagmumol, medyo pantay pa siya eh. Pag nakikita ko, maraming babae na rin ang nagtatrabaho sa Sa MRT yun mga nakakasabay ko sa MRT. Tapos half-half, 50-50 pa. Siguro 5 years from now, mas marami na babae makikita mo sa public transport kasi sila yung mas ma-hire eh. Kasi mawawala ng gana yung mga lalaki dahil yun nga, single. Single, unmarried, tapos walang anak. So parang wala ka ng motivation. So babae na lang talaga parang magiging breadwinner sa lahat. So yun yung point of view dyan sa ano, yung sa libro ni ano. Tapos ito sisingit ko pala to. Sa latest showbiz naman, sa segue tayo Itong kay Dominic, pati kay Bea Alonso. Si Bea Alonso, 38 na ata yun. Magte-38 ngayong taon na to. Tapos si Dom, mas bata si Dom alam ko. Na ano, tapos naghiwalay sila kasi nga mukhang narcissist yung ano. Mukhang may alpha widow syndrome to si Bea Alonso kasi nga maraming naging ex na Chad. Tapos matatangkad. Si Dom parang 5'8 lang ata siya. Si Gerald Anderson 5'10. Tapos yung mga ex niya, dun, siguro hindi siya makamove on kay Gerald kasi ginost yun ni Gerald Anderson, hindi niya nagparamdam. After siguro tira-tirahin, ginost siya. Ginost siya, hindi niya nagparamdam. Kaya dun siya talaga nasaktan kay Gerald. Tapos wala nang pumatol sa kanya. Ito na lang si Dom. So, pinagtiyagahan. So, nice guy, finish last talaga. Pero, merong ibang point of view sa mga Hoto Nice guy, finish last. Sa perspective to ng mga 3 o 4 tsaka sa mga matataas body count sa mga Ho. Sinasabi nila yan kasi nga yung gusto nila is hindi nila nakukuha. Kaya sinasabi nila nice guy, finish last. And yung bad boy, yun yung lalaki na babaero na maraming option. So, yun nga. Alpha seed, beta needs, alpha fuck, beta box. Kung nasa relasyon ka ngayon, i-assess mo sarili mo kung minimal effort ka ba and minimal investment. Pag minimal effort, minimal investment ka, tsaka may genuine desire, which is paparamdam naman talaga sa'yo. Siya yung magbe-message sa'yo maya-maya. Tapos magbe-call, magsisend ng picture, nudes, ano pa yan, kung ano-ano pa yan. Yun yung perspective. Ibig sabihin, alpha tingin sa'yo nung babae. Pero pagka sa'yo yung talagang ginawa ko na lahat, tinatawagan, ikaw una nag-good morning, tapos yung mga ganyan, tapos ikaw yung mayat-mayat tawag ng tawag, ikaw yung effort ng effort, tapos minimal yung balik niya. Yung babae yung chad nun, ikaw girlfriend. Yung babae yung chad, ikaw ang girlfriend. So, beta box ka, ibig sabihin nun. So, dalawa lang talaga Kahit anong bali-baliktad mo niyan, 70% ng mga kasal dyan, transaction lang yan, normie. Normal treatment, may respect pa rin kasi normie nga So, beta box din. Magpo-fall yan sa silbidor category.
Kasi equal value nung nabibigay pero may kasamang serbisyo, silbidor. Kaya nga pinasok ko yung silbidor dyan sa ano eh, sa Briefal's law na yan eh. Tsaka hypergamy. Hindi naman talaga kasama yan sa ano eh, sa hypergamy. Pero pinapasok ko na yan dyan sa, kasi hypergamy meaning dating app, di ba? Eh ano ba yung serbisyo? Hindi ba lamang yung babae doon? Lamang pa rin yun eh, dating app pa rin yun eh. Iniisip kasi nila yung mga ibang tao sa pera lang. Eh, pag lalaki ka, marami kang sinasayang na ano eh, na value eh. Hindi ba value yung serbisyo? Eh dito nga sa West, ang bayad dito per ora eh. Hindi kagaya dyan sa ano. Kuwari, construction worker ka, per hour ka binabayaran dito. So yung oras mo talaga ang may bayad kasi ang oras mo ang lifetime mo. Lifetime. Kaya kung saan mo yung binibigay yung oras mo, ibig sabihin, yung value mo, binibigay mo doon. Kuwari, kaya ayaw magtrabaho ng 5 araw eh. Total, okay naman yung kita ko sa profession ko, sa status ko. So, ayaw kong ibigay yung lifetime ko masyado sa trabaho ko. Which is na-finesse ko rin naman talaga dahil pinaghirapan ko rin naman talaga magtapos ng kolehiyo eh. Tsaka ipasa yung mga board exam na yan. So yun yung sinasabi ko, yun yung value na binibigay ng lalaki. Bukod pa yung mga protection, pagiging provider, pera. Kaya nga yung iba, mas gustuhin na lang magbayad eh, kaysa yung gumawa ng serbisyo. Kasi yung serbisyo, kukuha ng oras yan eh. Which is yung lifetime mo. Mas maigi na yung babayaran mo yung ano, yung tao para kunin yung oras niya, para mapabilis yung pakay mo, yung gusto mong makuha. So, ay, yun pa pala. Marami kasing gusto raw mag-business. Kasi 'di ba, sabi nila pagka meron ako nakita, tama talaga desisyon ko na mga empleyo, tapos pinataas ko na lang yung status ko. Kasi nga, pagka yung mga business, marami ka kasi mini-maintain. Kagaya sa kangkong chips. Biruin mo may planta siya worth 5 million. Si Josh yun, di ba? Tapos may mga hundreds of employees siya. So, i-maintain niya yung mga employee niya. Tapos, yung planta niya, i-maintain niya. Meron pa yung mga krudo. So, parang yung, kala mo, malaki talaga yung kinikita niya. Malaki naman talaga, pero pagka kinumpute mo siya ng breakdown, hindi siya naiiba sa pangingempleyo ng nag-abroad ka na 100K a month. Parang ganun, hindi siya naiiba. Kaya tama talaga desisyon ko na mag-abroad na lang kaysa mag-business ng parang ganun. Siguro kung magbe-business ako yung parang minimal effort lang din, minimal investment. So, kuwari may pamana ako na malaking bahay. Papaupahan ko na lang yun. Total, pinamana na sa akin. So, minimal investment na lang. Pero kung walang pamana sa inyo, maghihirapan mo yan eh. Bago ka makabili ng investment, yung bahay at lupa, or utangin mo sa bangko. So, mahirap talaga makapinis eh. Wala ka talaga maiisip na ano eh. Pag malinis yung trabaho mo, tsaka yung malinis yung sources ng hanap buhay mo, medyo matagal yung pera na pasok. Pinakamabilis talaga na ano na napasok ng pera is mga illegal lang talaga. Kaya mga pasugalan, scam, yung money skimming scam, pati yung mga online scam na yan, yung mga front row, ganyan. Scam yan eh, yung mga ganyan. Networking yon networking. So, yun. Yun yung mangyayari dyan sa ano. So, saan ba na-fall si Dominic? Beta box yun eh. Last, nice guy finish last.
Kasi yung babae, matanda na, ipipa ni Pace. 30, 25 or 30, ipipa ni Pace. Ganon din yung ka-FWB ko. Naghahanap na rin ng ano. O yung girlfriend ko ngayon, which is brinake ko na pala. Brinake ko na siya. Pero hindi na raw siya maghahanap ng iba. Which is naniniwala naman din ako dahil wala naman talaga sila mahahanap na kapareho ko na status tsaka kasing itsura ko eh. Dahil rare yung itsura ko eh. Hindi sa pagiging narcissist to ah. Nagtingin-tingin na rin ako sa mga mall. Kinukumpara ko yung mukha ko sa mga kapwa Pilipino is malayo talaga difference. Parang nga hindi ako Pinoy tingnan eh. Mukha akong Korean or Japanese. Sa trabaho nga napagkakamala nila akong Korean. So, rise of the economy. Interesting. Interesting siya, di ba? Tingin ko sa Pilipinas, medyo nangyayari na siya paunti-unti. Pero mukhang 5 years pa to. Actually, medyo kinalabutan din ako eh. Kasi meron akong INFP videos dati. Kasi mahilig ako manood ng mga ganun eh. Obvious naman dito, 'di ba? Sa mga topic ko, pa-segue ako. Maraming info, patalon-talon. Pero marami kayo matututunan. 5 years to na predict ko na ganito mangyayari. Dadami yung single mother. Tapos, atomize na. Ibig sabihin ng atomize is, dahil online na, mostly ng mga tao ay magkukulong na lang. Hindi na friendly yung mga tao. Formality na lang sa trabaho. Kasi virtual friends na, virtual entertainment. Tapos, puro virtual na lang talaga. Kahit dito, itong channel ko, kayo, yung mga kaibigan ko dito. Mga subscribers ko, virtual friends ko kayo, mga ganyan, virtual fans. So, parang ganun na rin eh. Nakukuha mo na yung validation ng via digital. So, pagka pumasok ka sa trabaho, ang purpose mo na lang talaga dun is pumera na lang talaga. Kasi meron ka ng virtual friends eh. Gaya nitong sa Facebook, titingnan-tingnan mo lang yung mga friends mo dun, yung mga feedbacks. So, parang interactive na rin. Hindi na rin siya naiiba sa totoong buhay. Kaya yan yung sinasabi ko na dopamine rewarding system. Kaya yung mga tao, obserbahan nyo sa trabaho, pagka-break, nakayuko sila, cellphone ng cellphone, tapos kausap nila yung either pamilya nila, boyfriend nila, or nagpe-Facebook, nagme-music. Yung totoong interaction wala na talaga. Gone are the days na yung 90s, yung mga panahon ko na may biruan pa. Ngayon, serious na yung mga tao, self-centered, narcissist. Tapos, ang dull, ang shallow. So, parang, ito yung generation ng maraming single, lonely, depressed, maraming mental illness. Tapos, yun, maraming effeminate. Kasi, wala namang kaso doon. Actually, pabor pa nga rin yun eh. Yung mga lalaki, wag na hindi nag-approach kasi nga, isipin nila yung survival nila. Shit, tangina, 10,000 lang kita ko ngayon sa isang buwan. 15,000 lang. Kailangan ko makabayad ng renta. Imbis na manligaw ka or maging beta box ka, magdadalawang isip ka eh. Kasi wala ka nang kakainin pagka ginawa mo pa yan eh. So kayo mga normie kayo tsaka mga below average, huwag kayo ma-depress dahil kung iisipin nyo pa rin, medyo maswerte pa rin kayo kaysa mga single mother na nangi-scam ngayon. Promise, dami single mother nangi-scam. Tapos, in desperate na makahanap ng mga beta box nasa dating site. So, paano? Yun lang siguro. Rise of the economy. Interesting to. 5 years from now.
Na-predict ko nga yung single mother 5 years ago eh. Sa INFP videos ko yun, drinap ko yun sa comment ng ano. Nasa New Zealand na ako noon eh. 2019. Wow, na-predict ko talaga na single motherhood. Kaya nga medyo naiinis ako sa nakakabwisit yung mga single mother eh. Pag nakakakita ako kasi obvious naman yung pakay nila eh. Obvious na obvious talaga. Tapos pabigat sila sa pasanin sa mga nagtatrabaho kasi may mga benefit na natatanggap yan sa gobyerno. Ikaw nagtatrabaho ka. Yung tax mo yung kinakaltasan para sa kanila. Di ba nakakabwisit, di ba? Di ba? Kaya nga, ewan ko, sa lahat ng babaeng type, dito ako naiinis sa single mother talaga eh. Wala akong pakialam sa mga matataas body count, tapos yung mga may mga baggage dyan. Naiinis ako sa mga single mother. Kasi kagagawan nila yun eh. So, paano? Yun na siguro. Peace.